Tapos na po ang 48 oras na palugit na ibinigay ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa e-wallets para i-unlink ang mga gambling app. Sumunod naman sa utos na yan ang GCash at Maya. May unang balita si Darlene Kai. Dati po, pag open mo, makikita mo sa G-Live. Ngayon po, pag click ko talaga, wala na siya. Pagbukas si Jonico ng kanyang e-wallet, hindi na ito nakalink sa online sugal na bilang rider ay naging libangan daw niya kapag nakatambay at wala pang booking. Sa utos kasi ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, wala na ang link at icon ng gambling app at website sa mga e-wallet. Sa GCash, makikita agad ang advisory na nagsasabing tatalima sila sa utos ng BSP. August 16, sinuspinde na nila ang access sa gaming. Sumunod na rin ang Maya sa utos ng BSP. Dinisable o tinanggal na nila ang link ng gambling site sa games feature ng app. Unang inanunsyo ni BSP Deputy Governor Mamerto Taconan ang pag-unlink ng online gambling platform sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement kasunod ng mga panawagang iban ang online gambling. Epektibo raw ito hanggang maisapinal nila ang mga pulisya tungkol sa online gambling payment services. Malaking tulong daw ito para sa mga nag-online gambling. Para sa akin po, hindi na po siguro. Para maiwasan na rin. Hindi lang ako, basta sa mga nakakarami din. For me, malaking bagay ma'am. Kasi kagaya sa akin, isang rider. Pag may mga pasahero nagbabayad through GCash, kahit mga pangkain mo lang, isugal pa. Ayon kay Committee Chairperson Erwin Tulfo, ang pag-delink ng e-wallet firm sa online gambling sites ay senyales na handang makipagtulungan ng business sector sa gobyerno para tugunan ang problema ng online gambling addiction. Pero dapat din anyang silipin ng ibang online platforms dahil lumipat daw ang online gambling firm sa mga messaging app at online shopping platform. Ayon sa isang psychiatrist, mahalaga ang tulong ng mga mahal sa buhay at buong komunidad para matulungan ang mga may gambling disorder. At nagsisimula ito with na they need help and help is always available. At meron always therapy, be it cognitive behavioral therapy, psychotherapy, group therapy, and meron also medications kung kinakailangan. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.